Network Entertainment. Hello. Yes, hello. Good evening. Good evening sa mga nanonood pa rin. Ano na to? Episode 6. Episode 6 ng Season 4. Na The Red Door Podcast PH. And Grabe kalahati na kagad. kalahati na agad no? Alam mo kung bakit? Kasi nagkaroon na tayo ng mga episode na may special guest kagaya nung nakaraan, di ba? Sino nga ba yung Tapos kasama natin? dalawa yung episode. Yun. Kasama natin nakaraan ay si Dr. Zeus o mas kilala sa tawag na Tortang Hotdog. Ngayon naman, meron Bago ulit tayong guest. Oo. Nako, itong guest na to, kilalang kilala to sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram na pinaka-pogi. Hindi, tawag doon, isa to sa mga kilala, mga top na entertainment creators, mga nagre-review ng movies. Tapos, ngayon, nag-aano din siya ng mga horror, na mga films. Tapos, pero ikaw, saan mo ba siya nakilala before? Nakilala ko siya diyan sa sa entertainment talk. Entertainment Kasi, ako. kasi before may parang may parang group yung TikTok na tinatawag na entertainment talk. So, mga creators 'yon na mostly ang niche nila is related sa entertainment. So, pwedeng showbiz, pwedeng about movies, TV series, mga ganyan. Itong guest natin is isa sa mga nakita kong masipag talaga gumawa ng content to about sa entertainment. Talagang araw-araw yan eh. Kung ano yung pinaka-latest na pangyayari na naganap is i-share niya talaga sa inyo. Tama. So, ayun. Aside from that, nag-i-interview din siya ng mga celebrities, mga ganun. So, ayun. Isa to sa mga naging pinaka-close ko na mga content creator na sobrang hindi ko inakala na magiging ka-close ko kasi basta, mahabang kwento pero ito yung lagi kong nakakasama sa mga events, sa mga ganyan. So, without further ado, partner! Ayan na siya. Ayan, let's welcome Jezreel Eli. Ayan. Hello, kumusta kayo? Naririnig mo kami kanina sa baba. Tawang-tawa nga ako. Narinig yung without further ado eh. Ayan na nga, partner. Tama ka dyan, partner. Ayan. Ano ba? Jez, start muna siguro, pakilala ka muna sa kanila. Ayan, hello po sa mga... Anong tawag yun sa mga listeners yung mga brother? Wala. Hello mga Red Door Natics. Yan. Mga Red Door Natics, mga nakikinig kina Tito James at kina Tito Ian. Hello po. Kapinto na lang siguro, kapinto. Ako po, yung pinto, pakatok. Kapinto, Ay, mga yan. kapinto, ayan. Ayan, ako po si Jezreel, no? Kung kilala niyo ako, malamang nag-comment na kayo sa akin na sobrang OA ko mag-react. Tsaka dati, nakasama na namin. Lahat na lang OA na lang para sa akin. Lahat daw ng movie sa akin maganda. But anyway, nagagandahan ako eh. Hindi sinishare ko. Yun lang naman. Nakasama na natin to si, dati, sa, sa isang episode kasama si Novi. Na Oo, tama. Season 2 yan. Season 2. Season 2. Pero don't go there na. Pero yan, may... Inibalik. Hindi na. Kasi yan, inside joke kasi sa mga episodes namin yan, Jez, yung don't go there. Kasi minsan may mga topic na masyado ng sensitive like politics, religion, or Yung mga cancelable topics. yung mga tabu na minsan pagka napupunta na kami doon, pinapaalalahanan namin yung isa't isa na don't go there. Kaya yun yung history. Sa kotse lang. Sa kotse ko lang pwede pag-usapan yan. Oo, tama pa rin. Anyways, Ganda ng background ko, no? Ngayon ko lang napansin, lakas maka-red door eh. No? oo. Baka nga mangyari niyan, mamaya ikaw na lang mag-isa dito eh. God. Wala kaming dalawa. Anyways, Mag-isa ako ngayon. Wag.
Jess, pwede mo bang i-share sa amin yung kung paano yung naging journey mo as a content creator? Okay. Maniwala kayo sa hindi, wala akong balak maging content creator. Busy ako nun eh. Ang gusto ko before, kumita lang ng pera. So, nandami kong ginagawang business, nagla-live selling ako, nag-aalaman ako. Wala talaga akong time noon na manood ng mga movies. Sobrang kakaiba siya sa ginagawa ko ngayon. So, wala na akong time. Kaso, kasikatan nun ng TikTok. So, nakikita ko yung mga sayaw-sayaw, mga nagda-dub-dub. Ganun lang ginagawa ko, sumasayaw ako, pero hindi ko pinopost or naka-friends only, private lang. Yun, tapos hindi ko sinishare sa TikTok yun, sa Facebook lang. Alam niyo, yun yung gagawa kayo, tapos isa-save nyo lang. Tapos para lang magamit nyo yung filter. Ganun lang ginagawa ko before. May dumaan sa akin na serye. Dito talaga ako unang nakilala, yung Maria Clara Tibara. Kung alam nyo yun. Doon talaga. So, nag-react lang ako. Sabi ko, para siyang No Limit Tangere na Gen Z. So, nag-react ako, video lang sa, random, tas pinost ko agad. Then, pagkagising ko, pulahan na talaga yung TikTok ko. Like, sobrang dami ng comments, follow and all. Pero hindi ko pinansin. Sabi ko, ano naman, anong gagawin ko? Diba parang, hindi mo na ako kumita doon. Like, wala naman siya sa akin. Like, agan ko. Pero natuwa ako sa show. Hanggang sa habang pinapanood ko siya, nagtitiktok ako, sayaw-sayaw pa rin, dub-dub pa rin. May nagko-comment na kuya, ano nang reaction mo rito? So, doon na ako nagsimulang mag-react sa mga teleserye. Hanggang sa nakaisip, dahil nga sa yung utak ko, madami rin masyadong iniisip, doon na rin nagsimula yung It's Theory Time. So, ako nagpasimula nun na gagawa ng theories sa mga upcoming episode. Hanggang sa natapos yung show. So, andun tayo sa problema ng mga ibang content creator na anong gagawin ko next? Wala na yung show na kung saan ako nakilala. Diba? So, dun ako nag-start mag-review, mag-react sa mga trailer, sa mga movies, sa mga series, na ginagawa ko naman na siya noon on the backend na nanonood lang ako pero hindi ako nagre-react and all. So, na-apply naman. Na-apply naman like sa una, medyo hindi pa na-feed ng algo but yun. Pwede Buti bang naman, ngayon okay na. Pwede bang kami naman yung mag-react doon sa mga sayaw videos mo kung okay lang? No. Biro lang. Sex bomb. Nakikita mo ba yun sa profile mo? Naka-private na lahat. In-only me niya. Naka-private na lahat. As in, sobrang lala ng TikTok ko before. May throw it back ka doon? Throw it back? Yung No, nag-uud. Yung nag-uud. Wet. Thirst trap. Mga thirst trap ang ginagawa ko noon kahit sa Instagram. Oo. Kakain lang. Mag-gym lang dapat medyo may mga pa-post-post. Alam mo yun, yung mga uso before. Actually, yung kasi ang thinking ko Ewan ko kung kayo ba yun. Yung pag-influencer ang thinking ko parang, more on vanity, vain lang talaga, na papagwapo ka, papakit ka, may hawak kang product. Yun yung thinking ko ng influencer before. So, nung naging content creator ako, kaya I believe kayo rin mas gusto nyo matawag na content creator. Ano siya mas malawak siya, mas pasok yung term na creative. So, doon, yun, anyway. Correct. Kaya ikaw Paps Ian, kino-consider mo ba yung sarili mo as a influencer or content creator? Content creator. Wala naman ako nai-influensyahan Parang pero na-influensyahan mo ko. Hindi, pero kasi parang sa pagbibigay pa lang natin ng mga review sa movies, parang influencer na rin yun Parang gawain na rin ng influencer yun di ba? Oo. Feeling ko kasi siya connected yan. It goes... Connected naman. Basta isa lang ang malinaw dyan, hindi tayo vlogger. Kasi yung iba, yung masa, yun lang ang alam nilang term vlogger. Basta lumalabas na video, di ba? Parang, itong vlogger na to. Pero hindi naman kasi tayo nagbablog Ay, hindi, kayo pala ako, hindi ako talaga nagbablog Kaya hindi ko mako-consider yung sarili ko as vlogger. Ako hindi rin naman. Nagtatanong, di ba vlogger po kayo? Oo. Sabi mo, sakto lang. Sakto lang yung sagot. Sakto lang. Content creator talaga.
Minsan, di ko na lang din kino-correct. Kasi, Meron akong tanong pala. Tawag doon. Ano yan? 'Di ba sa content kasi, 'di ba, more on movie reviews na 'yan. Sobrang hilig mo rin ba sa horror? Kasi since yung mga nakikinig sa atin is into horror din. Sobrang ano ba 'yun? Parang hilig mo ba na genre yung horror? Isa yung horror. Kung hindi horror, parang nagtatay sila ng, wait lang, ang thriller ba subgenre ng horror? Hindi, no, kasi may action thriller eh, no. So, yung mga gusto kong genre, it's either horror or action. Yun talaga. Yung action, kasama na dyan yung mga superhero movies and all. So, horror, gusto ko siya way before pa. Kasi, for sure maraming makaka-relate sa mga listeners nyo, no, na even high school eh. Parang kapag nagyayayaan nyo magbarkadang movie sa isang bahay o kaya manood sa laptop sa klase, laging horror yung gustong panoorin. sorry Hindi ba? sorry ano lang ako, bat-in lang ako. Sa amin kasi hindi eh. Iba yung pinapanood. Pag nagkakayayaan yung mga magkakaklase, hindi horror yung pinapanood eh. Horror ba? Horror kayo dati high school? Horror. Even, iba yung pinapanood ni James. Hindi, even may mga school projects kami before, high school pa lang, pinapagawa na kami ng mga short movies. So, lahat kami laging, magugulat na lang yung teacher namin, lahat ng theme namin, it's either horror comedy lang yun. Yung mga madali kasing gawin eh. Madaling gawin na production, horror or comedy. Doon nga ako nagulat, Paps, kasi nung tinignan ko yung YouTube ni Jez, meron siya mga short film talaga na horror. Pero natatawa siya, pero kasi ako nung napanood ko, sabi ko, konting lang to eh, konting isipin mo, kailan mo ginawa yon yung short film na yon? High school ka, college? College na ako nun, ata. Tapos, ang camera ko nun, very entry level, wala akong kahit anong lens nun. Saka di mo ako nag-aral ng film, So, ano Ayun pala nga, talaga, no? considering na ganun, Paps, pag napanood mo yung short film na yun, parang, oo, mapapansin mo na may mga parang kailangan i-work. Pero, para sa college student, pag pinanood mo, parang, uy, pwede yung concept na to eh. Parang konting linis lang, pwede mo nang i-market eh. Parang ganun. Konting linis o konting lens? Kasi sabi niya wala Pareha. daw siyang lens. Lens not link. Pero, yun nga. Saka para ko si Mike Flanagan. yung mga cast ko, pare-parehas kada film. Di ba si Mike Flanagan, ganun yung mga... Kasi mga cast ko, mga kamag-anak ko lang rin. Kung hindi kapatid ko, pamangkin ko. Kaya ba ang tawag mo sa mga followers mo ay mga kamag-anak? Mga kamag-anak. Dahil ikakast mo rin sila. Ang naalala ko naman na napanood ko kay Jez, na hindi ko pa alam na kay Jez yun, is yung video ng Ladibas. Oo, Sinabi niya Oh sa'yo. my God, feeling ko maraming makaka-relate yan dito. Sabi Ako yung ko, nag-upload nun. Si Jezreel pala ang nag-upload nitong live ng Ladibas. Kasi na LSS ako isang beses doon. Kasi yan eh, theme song yan, OOST yan ng Queen Shondok sa may Channel 7 dati. Yung Angels Jewel in Brought the Me Here. Palace. Hindi. Queen Shondok, Angels Brought Me Here. Kinanta ng Queen Shondok. Ladibas. Oo. Ngayon, dati, before, nung TV pa lang at wala pang cellphone, lagi namin pinapanood yan gabi-gabi. So, na LSS ako doon. Tapos, sinearch ko siya sa YouTube. Matagal na sobra. Tapos nagulat ko na ikaw pala ang nag-upload nun. Kasi ang ganda ng pagkakanta ng Ladibas doon, 'di ba? Parang ang style nila Surprise Destiny's Child Tagalog. Surprise yun, like wala silang practice. So, muscle memory na lang ng mga boses nila yun. Grabe, no? Ano yun? Issue yun, syempre chismis yun, di ba? Mukhang pagdating talaga sa mga chismis, mukhang ikaw talaga ang pinaka-source. Diba? Ngayon. Hindi naman ako nagpo-post ng masyadong chismis ngayon. Kanina, Pero ano yung post mo kanina? Ha? Pero Ano ano yung post post mo? Kanina kinukwento mo yung journey mo as a content creator, pero parang may nalaktawan kang part Ano yun? nung nanalo ka. Oo. Oo. Ano yun? Less than a year.
Tapos akong mag-start ng content creation journey ko. Siguro, narinig ko kasi kanina nung ini-introduce nyo ako isa sa mga pinakamasipag. Siguro dahil bago sa akin, like sobrang yung enthusiasm ko on doing contents. Like, taga-Bataan ako Bataan ako. Tapos mga events natin noon Manila. Binabiyahe ko yun. Like, lumuluwas ako, alam nyo naman, hindi naman lahat ng events nun bayad. Or minsan lahat talaga walang bayad. Kumbaga gusto ko lang pumunta kasi sabi ko, sobrang siya, yung privilege pa. Hindi bayad lahat. Hindi, before pa naman yan ngayon. Before pa naman. Ngayon, syempre, Char. Hindi. Hindi, I mean, ang tawag doon is, yun nga, I mean, attend lang ako ng attend, tapos hindi ko namamalayan na may metrics pala ang TikTok. And nagulat na lang ako yun, tawag doon, nominated, tapos nanalo nga. So, at first, syempre, hindi ko makapaniwala, wala ka pang 1 year, tapos ang tawag sa'yo, TikTok Entertainment Creator of the Year. Diba? Pwede ba makita somehow, pwede ba makita yung trophy mo? Pwede bang makita nasa labas. Sige. Ano lang siya, siguro lang yun, reminder lang siguro na ituloy ko lang. Kasi sobrang late pa ng following ko noon. And magandang lesson din siya sa lahat, takeaway sa mga gustong mag-content creator na hindi tawag doon. Ang tawag doon, ang hirap ng term. Hindi na makatulog. Hindi Hindi yung sa following. Kasi ang mga kasama ko nung creator nun, mas malaki yung following sa akin. So, yun lang. Like, super unexpected yung nangyari na yun. So, content matters more. Tsaka hindi naman napagbabasihan yung following. Kasi nandun pa rin naman tayo sa may quality. Ano lang siya, facade. Like, kung agency ka, okay, ang laki nito check natin. Pero hanggang doon lang. Pero ngayon parang minsan tinitingnan na ng mga agency is yung mga last views ng videos mo. Kaya nga nangihingi sila minsan ng insights para makita kung ilan yung reach mo. Tsaka hindi na nagmamatter minsan yung kung 1 million followers ka ba or ganyan. Lalo dati, hindi na lang ako magbabanggit na uso ang bilihan ng followers sa TikTok. Hanggang ngayon naman. Meron ba? Never ko na try. Basta wag nyo gagawin kasi malalaman yan yung TikTok. Makita mo naman, magtataka ka, bakit, Ba't 2 million followers? Tapos Hindi. Ang aware ako sa nagbebenta ng account. Nagbebenta ng account which is magandang gawin na horror movie. Char. Yung nagbenta ka ng account, no? Tapos yung pagka-check mo ng account, ang daming dark secrets. Oo, hindi na bura. Pagbili niya nung account, entertainment yung niche, tapos pag-check nung drafts, ba't may mga sayaw? Sa akin pala, visit. Biro na. Pero, hindi, yung pagtingin niya ng drafts, no, puro alam mo yun yung mga expose ng mga celebrities. Maganda idea. Yung mga footage na na incriminating. Dati pala siyang PA. Tapos yung nakabili nung account na inosente lang naman siya na ngayon yung hinahunt nung kung sino. Kasi nilagyan niya ng mukha niya, no? Oo. Kinreen screen niya. Nakikita niyo ba to? Sinamantala. Sabi niya, sayang, mahal ng bili ko rito Pag nagkaroon ng movie na ganyan, nako. Alam niyo na, may nakapanood ng idea dito. Hindi nalulusot yung sinasabing parallel thinking. Yung sinasabi na, ay hindi, baka nagkaparehas lang tayo ng idea na parallel thinking. Hindi na yun Hindi na yun totoo. Ibig sabihin inspired September 4, 7:14 p.m. Philippine time. Trademark. Pero yun nga, balik tayo dun sa medyo horror na topic. Si Jez kasi, nakausap ko siya before sa mga horror topics kasi nakasama nga natin siya sa mga episodes before. Meron ka ba experience personally? Kasi gusto ko i-share din sa mga nakikinig ng The Red Door Podcast kasi alam ko na meron kang mga experience, hindi lang sa basta sa mga
horror experiences kasi paano ba? Medyo may pagka-sensitive. Hindi ko alam open ba yung ano mo? Sensitive. Sensitive ako eh. Na-hurt ako. Hindi, yung third eye. Hindi. Tama ba na Yes, may time noon na sobrang ano niya. Sobrang lala niya, sobrang sensitive niya. Ngayon, I don't know kung nakakaramdam pa rin, pero hindi na siya nagmamanifest through yung nakikita ko, naririnig ko. Ramdam meron pa, more on ano na siya ngayon eh. Di ba nga na status ko last time na lapitin ako ng mga angel numbers ngayon. Oo. Sobrang lala. Like, basta sobrang lala. Every time titingin ako, laging pare-parehas yung numbers and all. I don't know. Until now, Ay, finifigure out. teka. Para sa mga hindi nakakalam, ano ba yung angel number? Mm-mm. Yung angel numbers yung tatawagan mo kapag gusto mo nung buy one take one na angels. Hindi, I mean yung angels number yung 555, 1111, 1212, Lazada sale. Sorry. Yung Alam mo kung magkakapatid. bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Ano yung in-upload mong video sa YouTube na nag-viral? Ano yun? Angels brought me here, di ba? Yun ang reason nun. Kaya ka madalas makakita ng mga angel numbers. Ni-request mo eh. Sinasabi ng universe, mag-upload ulit ako ng concert videos. Ng angels brought me here. Visit na yan. But anyway, yun, ang masasabi ko sigurong medyo sensitive nga ako, lalo na, kasi ang dami kong mga vague memories nung bata ako, na alam kong nangyari talaga. Pero iniisip ko, baka mamaya nasa utak ko na lang yun. May mga ganun, di ba, na parang pinagdududa mo na rin yung sarili mo due to age. Di ba? Like, for example, I have this memory sa school namin na may nakita talaga akong babaeng nakasilip sa bintana ng CR. Yung mga ganun na until now kung papadrawing mo sa akin, alam ko yung muka. Pero ngayon iniisip ko, nangyari ba talaga yun o panaginip ko siya? Yung mga ganun, parang nag-jumbled na siya na hindi ko na siya maalala. Tapos siguro recent sa akin, yung mga mga paramdam sa lugar. Mga ganun. For example, yung dati naming tinitirhan, yung yung napuntahan na ni Ian yun eh. Yung bago ka lumipat ngayon? Oo, yung bago ako lumipat ngayon. Diba medyo creepy talaga dun. Gumawa ko ng video dun eh. May ano lang siya, may yung bigat ng feeling, may ganun na feeling mo may nakatira dun bago ka pa lumipat. Mga ganun. Pero yung mga nakakatakot ko talagang experience before, sige, share ko na. Feeling ko kasi, nasa line namin, tawag ba doon? Line generation or what? Sa line namin. Nanay ko, yung nanay niya, yung nanay ng nanay ko, manggagamot Lola yun sa Maragondon. Kung sino mga taga Maragondon, Cavite dito. Nanggagamot yun, tapos ang parang agimat niya is related sa hangin. So siya si Amihan. may ganun siya, may ganun siyang parang yun yung parang pinagkukunan niya ng power something sa lugar nila. And sa mga nakakaalam dito na listeners nyo ng kung saan ng Maragondon, dulo yun ng Cavite. So about lagpas pa yun ng Naik. So dulo yun ng Cavite, tapos dun sa lugar nilang yun, talamak yung kwentuhan ng mga engkanto, ng mga ganyan. So, isa siya sa mga manggagamot doon. Yung pinaka lola sa lola account ko na. Tapos isa pang interesting na kwento doon, na tuwing 6 PM daw, as in nangangamoy patis yung buong barangay nila. May mga ganong kwento. Tapos yung bahay kasi ng nanay ko noon, katabi sila nung isang malaking puno. Tapos katabi sila ng hanging bridge. May hanging bridge doon. Tapos may mga kwento na yung hanging bridge na yon habang nagkukurakol, kung alam niyo yung kurakol Ano yung kurakol? Yung sumasayaw-sayaw na parada na may mga dalang santo or what fiesta something. Kurakol. Dumaan doon sa hanging bridge na yon tapos na sira. So ganun siya. May mga ganong trahedya daw na nangyari before. Pati yung alam niyo yung doon din yung fiesta na yung may parang malaking balsa
Oo, Sa dagat. parang pagoda. Pagoda, parang ganon yun. Tumaob din. May mga ganon, kwento. Yung hanging bridge ba sa lola mo yan? Anong sa lola ko? Sabi Kasi mo kasi hangin eh, may power. hangin, sabi mo related sa hangin yung ano eh. Kaya baka yung Sira. hangin bridge, ano? Pero I mean, di ba may mga agimat kasi yung mga manggagamot nun? Oh, So siya actually parang kasi- hangin yung ginagawa niya. Parang Actually ano ko, kasi mga sa binubugan. Sorry, sa Cavite kasi, ano talaga, yung mga taga Cavite talaga ang naniniwala sa mga anting-anting at saka agimat. 'Di ba may kwento nga na si Emilio Aguinaldo meron siyang anting-anting. Kaya hindi siya nahuli-huli before, tapos namatay na lang siya sa sobrang katandaan. Tapos yung Nardong Putik na kwento, 'di ba may anting-anting din siya, taga Cavite din 'yan, si Nardong Putik. Marami pang kwento ng mga tao na sinasabi nila may anting-anting na taga Cavite. So, going back dun sa Maragondon, so na-feature ang Maragondon dito. Promise, kung pupunta kayo rin sa lugar namin na yon, alam mo yung naproduce yung Espantajo, mga ganong vibe siya na parang very Espantajo na parang ang mga kwento ni, ano yun? Lola, ano yun? Basta ganong vibe yung lugar, very provincia feels siya. Tapos natandaan ko nung bata ako, dinala kami doon, yung sa Hanging Bridge. Naglakad ako doon. Nabati talaga ako. Feeling ko talaga nabati ako nung time na yun. Kasi, pag dumakadaan ako doon, mayroong taga doon na parang nakasalubong namin. Inaalog-alog niya. Tapos dun sa bandang dulo, inaalog-alog niya yung betlog. Sorry. Inaalog-alog niya Nabati ka o nabati? inaalog-alog niya yung bridge. So parang alam niya sigurong dayo. 'Di ba alam mo naman kapag dayo yung tao, Oo. hindi mo kaparehas ang suot, hindi mo kaparehas ng ramdam mo eh. Tepetas habang inaalog-alog niya yun, promise nakita ko talaga sa dulo ng bridge. Merong merong matanda na may hawak na dextrose. Natatawa pa rin ako, putik. Bakit? Bakit natawa? Kasi walang cut to eh. Doon sa, Ay, galing. sabi na. Hindi, okay lang yun. Okay lang yun. Okay lang. I mean, ayun nga, may hawak na siyang dextrose sa dulo, pero hindi siya lumalapit. Andun na siya sa dulo. Ano ng suot bridge. niya? Matanda Yung Lab pa. gown? Ay, lab Hospital? gown? Hospital White. gown? White na parang mabang, tas madalas siyang dextrose, pero hindi mo siya kita. Di ba nakwento ko naman sa'yo, hindi ko nakakita ng as in solid. Oo. Laging lang siya, laging image lang siya and what. Kumbaga, Teka, ikaw may nagkwento nung parang may nakita ka na parang... Oo, hindi. sige, oo. Mamaya, okay na, okay. kumbaga Hindi yun, yung hindi- mo, yung third eye mo, may katarata. Oo, may hindi siya malinaw. may Hindi sapal. malinaw. Naka-basic plan pa lang, hindi pa naka-premium. Nako, pag Kaya di yun nga, nag-premium. di pagka-uwi ko doon, sa mga pakiramdam ko, sobra. At ito hindi ko makakalimutan. Sobrang, para siyang horror movie. Kasi nung pag-uwi ko nung sa tinitiran namin, may kinakatay na baboy. Alam mo yung chaos? Rinig ko yung sigaw ng baboy. Ganun siya. Tapos out of nowhere, alam mo yung umiikot yung paningin ko. Ay, but before pa pala ako umuwi nun, nagala pa kami. Mayroon pang parang gubat-gubat dun eh. Na promise na ligaw talaga kami. Kaming dalawang kapatid ko, di namin alam kung saan kami napupunta. Or siguro nga bata pa kami, feeling namin lahat malaki. Di ba lagi naman ganun? Kala mo lahat malaki, kala mo lahat malayo. Oo. But anyway, nakauwi naman kami. So hindi talaga kami tunay na naligaw. So nakauwi naman kami. Pag uwi ko, doon na sinabi na nabati daw ako. Kasi pag uwi ko, sakto, nung pagkakatay doon sa baboy, bigla ako nagsuka. Yung suka ko parang maitim-itim. Ang weird, diba? Kaya sabi ko, yun na lang naalala ko. Wala lang akong naalala kasi nagkalagnat na ako nun. No? Yung eksena talagang straight galing sa isang horror movie. Di ba? Para siyang horror talaga. At ito pa, related pa rin. Sa side kasi ng nanay ko, ito eh. Sa side ng tatay ko, wala eh. Puro doon, puro manginginom. Joke lang. Tilaglag. Charot lang. Baka magalit yung kabilang side. Dito sa side ng nanay ko, yung nanay ng nanay ko. Hindi, yung nanay ko, tama ba? Yung nanay ko, yung nanay niya. Lola ko. Oo, Lola mo. Yung lola ko, nakwento ko na iyan, di ba? Yung na-stroke siya. Tapos ako nga, mahilig na talaga ako magpakwento ng horror noon. Parang, Lola, ano yung kinikwento mo sa amin before na ganito nga, nangangamoy pati sa inyo, tapos may nakikita ka pang parang maliit na tao sa bakuran niya, mga ganon-ganon, mga parang, mga nagpapakwento ko.
So, I don't know, baka na-sense niya na interested ako sa topic na yun. Or baka gusto kong malaman yung mundong yun. Yung lola ko nakastroke na, as in bedridden na sang ganyan. Pinalapit niya ako sa kanya, sabi niya, lapit ka dito. May binulong. As in, may binulong talaga siya. Latin Latin words yun. Ang naaalala ko na lang, pero hindi siya verbatim. Ang pinakamalinaw lang sa akin yung egosum. Egosum, tapos egosum, 3 words, sounds like eplantrum escratum. Parang escratum, eplantum escratum, parang ganun. Yung last words, hindi ako sure. Yung egosum lang yung pinaka-sure ako, egosum. Pero ang weird lang. Scrotum eh. Yun nga lang, pag nagkwento ko yun yung lagi lang sinasabi. Baka naman scrotum yung sinasabi sa'yo. Pero nung sinearch ko, yung egosum, legit siya na Latin. Ano daw? Ano ibig sabihin? Parang ako. Ako na. Egosum meaning. Anong mga narinig mo? Egosum. I am. Oh, yun. Egosum, eplatum, something, excratum, something ganun. 3 words, tapos may sinasabi pa siya pero mahina na. Then dumating na yung nanay ko. Sabi nung nanay ko, parang nakita niya... Teka, ilang taon ka nito? Hindi ko sure kung elementary. So bata ka pa nga. Hindi ko sure elementary or first year high school, elementary. Baka first year high school. Tanong ko sa nanay kung kailan namatay na yung lola ko. Kasi parang months after, namatay na din eh. So, ganun siya. So, nakita ng nanay ko, ang weird pa, pinatigil ng nanay ko. Alam ng nanay ko, kung mapapanood niya to, maaalala niya yung scene na yun. As in, alam niya talaga yun, na nangyari yun. Then after nun, namatay na siya. Namatay yung lola ko. Then sumunod yung lolo ko. Halos magkasunod sila. Ano pala? Sorry, Na-search ko na pala kung ano meaning nung 3 words na binigay mo. Oh. I am a TikTok content creator. Yun. Nahulaan niya na pala yung mangyayari, no? But anyway, yun nga. Parang feeling ko nung time na yun, dun siya mas na-amplify or what. Pero even before na, mahilig na akong yung manood ng ganyan, TikTok, how to open third eye. May mga hispel, mga nanonood ka ng ganyan, how to awaken yourself, ganyan, your spiritual awakening. Mga nanonood ako ng mga ganyan before. Pero, lagi siyang sabi ko nga kay Ian, hindi siya solid. Paano ko ba siya i-explain? Kumbaga Pero siya, minsan, pag nakikita mo siya parang siya, hindi siya nagmamaterialize talaga completely. Feeling ko nga hindi talaga yun yung taray. Yung Feeling ko hindi talaga yun yung pinaka psychic ability kung meron man. Feeling ko something related to foreseeing the future. Taray. Clairvoyant ka. Hindi ko sure kasi meron isang nangyari sa akin, ito pinaka-clear. College ako. Alam niyo yung underpass going to Intramuros to SM Manila? Oo. SM Manila, alam niyo yan? Okay, alam niyo yan. Yung may nagtitinda ng ng santol na may sili at asin. Sarap, oo. Marami nagtitinda dyan eh. Oo, tapos yung mga nagda-rugby sa... Oo, yan. But anyway, pagbaba ko nun, galing kaming Mapua. First year college ako nito. So, pagbaba namin ganyan, nakasalubong namin yung kaklase ko. Kaklase namin. Sabi ko, ba't nagmamadali? Sabi ko, nagmamadali siya, tapos di man tayo pinansin. Kasi sabi ko, as in, dumaan siya sa amin. Sabi ko, ba't ka nagmamadali? Tapos, di ka puman. Di ko sinabi like yung mukha ko, like, ba't di kami pinansin ito? Dire-diretso siya talaga, as in, hindi siya yung OA na tumagos sa akin or what. Umilag. Umilag talaga, like, umilag or talagang dun lang talaga yung way niya. Yeah, ganun. Tas yung mukha niya, tao talaga, siya talaga. As, for example, ikaw nakita kita, ganyan, nanonood tayo ng sine, nakasama na kita, nakasalubong na kita, pero di mo ko pinansin. Pero hindi ka weird. Normal lang. Parang normal. Cellphone ka and what, ganyan, normal. Siya naman, dala niya yung bag niya, nagmamadali siya, tapos as in nagmamadali siya.
Tapos sabi ko sa mga klase, hindi tayo pinansin ni ganito, ni ganyan. Sabi, anino? Ganyan. Tapos nung bandang SM Manila na kami, doon namin siya nakasalubong. As in, so siyang siya kung ano yung itsura niya nung nakita kong umakyat siya ng underpass. Ganun na ganun. Tapos sabi ko, nilapitan ko, sabi ko, bakit ka nandito? Sabi ko, bakit ka nandito? Di ba dubang ka na? Sabi niya, wait lang, nagmamadali ako. Tapos umalis na siya. So something like that na parang isa yun sa mga pinaka-weird na nangyari sa akin na until now. Wala siyang kambal. Wala talaga. Ano, Jez, clear yan? Clear yung vision mo dyan? Sobrang clear. Siya talaga yun. As in, Ano yan? Ibig sabihin yan, ano ka, clairvoyant? clear. Oo, clairvoyant ka kapag ganyan. Pag masyadong clear yung vision mo. Hindi, saka Anyway. parang may mga may mga signs like yung yung nararamdaman mo pag may mali. Yung Parang- something. Parang bigla ako naisip, ang ganda pala ng twist ng ng kwentong Doppel. Pero ang pinaka-twist niya, yung una mong nakita, yun yung totoo. No? Doppelganger. Oo, di ba Doppel? Di ba parang ganyan sa nangyari sa'yo? Paano kung yung dumaan pala na una, yun yung totoo? Tapos yung nakasalubong nyo next, na sinabi niya na, wait lang, nagmamadali ako, yun pala yung no? Yung doppelganger. No? Oo, yun pala yung Doppel, yun pala yung peke. May iba pala siyang racket that day. Tapos what if nga pala, paano kaya kung may kambal pala talaga siya, Hindi lang talaga kami close at di niya lang nasabi sa akin. Pero yun, may mga ganon, saka yun na kwento ko nga, di ba, yung figure na black figure sa puno. Yan. Oo, yan. Na weird yun, sobrang weird. Sa mga taga Mariveles naman to, may listeners kayo sa Mariveles Bataan. Sikat na sikat doon yung zigzag doon. Yung zigzag doon sa, may waiting shed doon. Basta alam na nila yan, zigzag Mariveles, Pabayan, may waiting shed doon. Kumakanta nga ako, sumasali ako mga amateur singing contest. Natalo kami that night. So yung kapitan namin, naglasing. Naglalasing na pala siya habang contest. Hindi ko na mapangalanan, basta naglalasing siya. Contest. Tapos, nagyabang siya na yung magdadrive. Tapos nagdarant siya parang, sabi, amateur, nagpasali ng mga professional, ng mga taga-ibang lugar. Ganyan siya. Ang dami namin sakay sa likod. Tapos, pagkakit namin ng zigzag, parang ang weird tignan ng zigzag, parang ang bababa ng mga bagging. May mga bagging naman talaga doon. Para sa jungle talaga. May mga bagging, pero nung time na yun, parang ang baba. Tapos parang may mali talaga. Tapos, ang ginawa ng kapitan namin, hininto niya doon sa waiting shed. Yung pinasinasabi nilang may mga multo. Hininto niya, yung mga nakasama ko sa van na yun, pwede kayong mag-testify dito kung sabi niyo gawa-gawa lang to. Hininto niya doon talaga. Tapos, sabi niya, wait lang, may sasakay. Tapos bilang sabi niya, weird. Tapos sabi ko, parang weird nung time na yun. Pero bilang sabi ni Cap, ay wala pala. Pero ako talaga, nung paghinto niya, nakita ko talaga sa puno, merong dalawang figure talaga. Sabi ko, square na ganyan, tapos isang malaking bilog na ganun. Dalawa. Nasa puno. Kung sinabi ni Cap na wala, sabi ko, ano to? Ano pong nandun sa puno? So, umandar na yung van. Pag andar nung van, alam mo mag-look back ka, siyempre may nakita ka eh. Wala na dun yung isa. Nakita mo kanina. Pero yung isa nandun pa din. Tapos yung sinasabi ko sa'yo, pagtingin ko rito sa likod ng L300 na van, kita mo yung figure niya na nandun siya. Gets ba? So parang sumakay or what. Pero hindi siya nakakatakot sa akin. Kasi mukha lang siyang shape. Mukhang mga polygon. Parang polygon na... Parang polygon lang na parang, okay, weird lang siya. Pero, no? nakakatakot siguro. Pero hindi ako takot that night kasi more on inis ako kasi nga di nga ako nanalo. Alam mo kung bakit? Bakit? Kalaban mo, La Divas eh. Diba sabi ko, nagpasali ng professional. Babalik pa rin tayo sa Angels Brought Me Here. Anong kinanta mo nun? Hindi ko na maalala. Angels din. What the fuck, Angels din? Seryoso? Robbie Ano? Williams. Okay. Oo. Angels din. But anyway, nung packet na kami ng zigzag, Jigsaw moment. feeling ko, ayaw kaming paakyatin. Kasi ang daming nakaharang na truck.
As in 10-wheeler truck. Zigzag. Kasi mga taong gumagano, wag na daw tumuloy. Pero tinuloy pa rin ni Cap. Kasi may awang pa eh. Pag May tuloy ng ginagawa ba ganyan, sa daanan? Wala. Para mga na ano yun. Na-stop. Ghost project. Hindi- Baka ghost project yan. May, Ghost project kasi may nakasakay na ghost sa amin eh. oo. Saka ano eh. Tanungin niyo si Basta- Cap. Baka alam ni Cap kung anong reason talaga. Baka mamaya, no? Regular customer pala ni Cap yung, ano, Charing. Joke lang. The opinion of the, charot lang. Hindi. Tapos, basta pinaka-ending nun, hindi kami umakyat dun sa zigzag na yon, sa usual route na yon. Kasi nga may nakaharang na talagang truck sa gitna ng daan. So, hindi siya passable. So, parang gusto talaga kaming pababain ng zigzag. Mm-mm. Sa pagbaba namin ng zigzag, hindi rin, kinuwento ko sa'yo, hindi rin kami basta-bastang makalabas. Kasi okay na sa amin, ilakarin na lang namin, mas safe pa eh, kaysa ipag-drive ka ng lasing. Ang nangyari, yung lock ng L300, yung sa labas, Oo. yung nasa labas yung lock niya, so hindi ka talaga makakalis, may grills yung mga bintana. So, no choice ka, kundi doon ka lang sa loob. So, pagbaba namin, umiyak na ata nanay ko nun. Umiyak na rin yung parang sekretary ng barangay. Na parang magpapalit. Kasi may driver naman kami. Pero kapag lasing kasi di ba mayabang na hindi ako lasing, ganyan ako magdadrive. But anyway, yun nga, nakipagpalit na siya, nakauwi na kami ng bahay. Ito yung nakakatakot dyan. Kung ako lang nakakita, okay lang eh. Kasi di nga ako natakot, wala nga akong pake nun eh. Kasi parang shape lang siya sa akin eh. Ang weird lang, yung creepy lang, is yung kapatid ko nga. Yung sinasabi ko ngang mas bata sa akin. Mm. Nakita niya. Siya yung nakakita talaga. Ang nakikita niya talaga, dalawang entity talaga. Mga malaking tao. May team. Tapos yung parang apro. Mm. Team? Ba't nakalag si James? Oh, may team ah. May team tapos naka-apro, dalawa. Tapos yung isa nga siguro, yun nga, sumakay siguro sa amin. Nag-goosebumps ako, Jesso, kasi na jigsaw moment na naman ulit ako ngayon. Kasi kanina, kinukwento mo na nagkakaroon ka ng vision pero hindi clear. Di ba? Hindi malinaw. Ang nakita mo is square tsaka bilog na magkapatong. Parang polygon. Tapos yung kapatid mo na nakakakita ng clear, parang yun yung mag-e-explain na kaya pala ganun yung mga shape na nakita mo is dahil malaking tao and malaki ulo. Ayun na nga, pasensya na, nagkaroon ng kaunting technical error. Nakakakilabot tuloy kasi parang habang kinukwento ni Jess, biglang nasira yung recording namin. Oo. Yun nga, yung sinasabi ko kanina bago nasira na parang na-jigsaw moment ako kasi based nga sa kwento ni Jess, hindi siya nakakakita ng malinaw. Kaya siguro yung nakita niyang dalawang entity is square lang na may circle na magkapatong, parang mga polygon shapes lang. Pero based nga dun sa may kwento ng kapatid niya na siguro nakita ng malinaw, malalaking tao pala yun na afro ang buhok. Na-jigsaw moment ako na, oo nga, kaya pala siguro ganun yung nakita ni Jess. Nakakilabot lang. Anyways, sige. Since baka ayaw nila na napag-uusapan sila, mapunta naman tayo sa topic ng mga horror movies. May pwede ka bang mag-suggest sa amin ng, para sa'yo, yung pinaka the best talaga na horror movie? Isang local at saka isang international. Ang okay naman ang pinaka the best. Siguro yung pinaka memorable. Isa lang kasi para sa'yo. Isa lang? Hindi pa. Sa local, hindi ako maklasik na tao eh. Hot take. This is hot take for me. Siguro yung pwede kong mai-recommend, hindi lang sa Philippines, siguro pati sa ibang bansa. Recent lang to. Hindi naman recent. Horror ba yung Outside ng Netflix? Psychological. Medyo mataas ang rating ko dun. Pero, if ever man na magre-recommend ako ng isang horror movie, na maganda yung story, nakakatakot siya in a way na it's a mental problem na anyone can be like that in a sense. And yung production quality maganda. Siguro actually. Pero in terms of ganda yun. Yung mga Pinoy horror and all,
Maganda yung Sunod. I like Sunod. Feeling ko masyado siyang advanced. Sunod ni Carmina Villaruel. Opo. Diba sa call center? O yung sa call center. Nagustuhan ko siya kasi yung concept niya, advanced siya nung time na nirelease na yun. Siguro kung ngayon siya... Kailan ba yun? 2000s yun? Oo, pero hindi pa uso yung mga ganong concept eh. Parang... hindi. And nakakatawa lang na same director yun. Sunod and Outside. Ha? Same Sino director. ba? Carlo Ledesma. Same Uy? director. Ata. Oo. Oo, Carlo Ata. Ledesma. So, Carlo Ledesma, mga tama. ganun siguro yung mga type ng mga gusto ko. Ng horror Ang ganda na ng gusto. lore nun ah. Ang ganda ng ano nun, ng yun nga, yung pinaka may mga ritual din yun eh. Basta yung mga red string. Red string yun yung alam ko red string. Oo. Para siyang Kaya- Thai. Thai Kay horror. Maylin Dizon. Kay nakakonect kay Maylin Dizon. So, ang ganda rin ng effects nun. So, feeling ko maganda yung effects nung visual effects na lang ata yun eh. Napanood mo yung Napanood mo na yung international movie ni Carlo Ledesma na horror? Ano? Found footage, The Tunnel. Search, pag may time ka panoorin mo. Hindi. The Tunnel 2011. Okay. Carlo Ledesma yan. Maganda. Ano yan? Oo. isa Nilaban yan sa niya ba mga- yan? Hindi nilaban. Talaga siya yung nag-direct. Tapos Australian produced to. Isa yan sa mga masasabing best pagdating sa found footage. Underrated. Underrated. The Tunnel. Sige, Kasi- pag-usapan natin yan. Kasi feeling ko talaga mahusay yung tao mo yun. Carlo Ledesma. Kasi nga, maramdam mo yung yung parang expensive nung gawa niya. Kasi sabay hindi kaya dahil sa niya, sa siya lumaki. Sa Pilipinas ba siya lumaki? Alam ko Baka hindi. baka lumaki to sa sa Australia. Kaya nakapag-produce siya doon ng Kasi Raka-raka. parang alam ko nung Raka-raka pumunta pa tayo din. di ba? Nung umattend tayo ng outside, parang nabanggit na galing siya. Doon siya galing. Parang kaya sa Bring Her Back sa Talk to Me, mga Australian yun, di ba? Yung kambal. Carlo Ledesma o Michael Red? Ba't ako Pwede hindi pinapili? sagutin. Pwede muna. Pwede hindi sagutin. Na? Personal lang naman. Personal lang naman. yun. Personal choice? Hindi, mas siguro sa mga nagustuhan ko, of course, Carlo Ledesma. Kasi yun nga yung mga nagustuhan ko. Busy. Yun yung gusto Diba? niya. Carlo Ledesma. Pero in terms of talagang kilala ngayon sa Pilipinas sa paggawa ng horror, yung mga Reds talaga. Carlo Ledesma o Derek Cabrido? Basta Carlo Ledesma nga ako. Yun yung top. Yun yung Siya akin yung na- paborito niya na horror eh. Hindi, I mean, yun yung nagustuhan ko. Yung sino pa isa. Banggain ko nga na isa. Carlo Ledesma o Eric Mati? Sa Raul. Ikaw kaya sumagot. Hinapit Kasi ang ang problema malala. kasi, mayroon bang recent work si Carlo Ledesma na horror? Parang outside na ata eh. Teka, Outside tingnan ko. Outside na. Iba kasi sila, meron kasing, alam mo yung mga director sa Pinas na talagang ang kinikater nilang viewers. Pinoy audience din talaga. Si Derek Cabrido, gusto ko rin sa kanya, kahit pa paano, nile-level up niya yung horror na hindi siya purely horror. Lagi siyang may dark comedy na touch eh. Diba? Lagi siya may humor na yun siguro medyo mahirap kasi yun eh. Medyo maganda kasi sa horror movie na medyo may humor. Pero hindi na didiskaril sana yung tone, horror side. yung vibe. Oo. Bring Her Back may comedy eh. Diba? Just, yung sinalpok niya yung bata. Kung isipin mo, like, ang random nun eh. Diba? Parang kung mag-iisip ka ng script, parang ang random na scenario nun, pero effective sa film, it's surprising, but at the same time, yung shock, masashock ka. Weapons, Sa diba? international- Perfect example din. Weapons, so. Yung habulan Na may doon. comedy. Oo. Yung habulan. Weapons na hindi gusto ng mga Pinoy. Hindi naman kasi kasi kami nag-uusap kami diyan ni Ian about sa ganyan. Ang tanggapin na natin yung mga ganyang klaseng pelikula, hindi yan tatanggapin dito sa atin kasi tayo na-stuck pa rin tayo sa
generic na horror movie ng Pinoy. Tingnan mo, hindi, kahit try mo lang, 10 katao siguro, tanungin mo ng pinaka-paborito nilang horror movie, lalo yung mga may edad na, ang sasabihin pa rin nila yung mga Shake, Rattle, and Roll eh. Shake, Rattle, and Roll, Pungsoy. Yung mga luma, di ba? Yung mga luma. Kasi hindi pa tayo ready. Hindi pa ready ang Pinoy audience para sa mga ganyang klase ng Di ba nga kayo rin nagsabi sa akin ngayon, dati na try nyong panoorin ulit yung mga yun ngayon. Hindi na siya nakakatakot. Oo, kasi malaking factor din yung edad. Kung ilang taon ka mo, yun, pinanood. Speaking of rin, ang titignan mo kasi sa isang horror, yung siya, kaya niyang maging kakatakot kahit ilang beses mong panoorin. Like, nag-a-adapt siya every generation. May ganong movie na kahit lupa, every generation applicable pa rin. Diyan ako nabilib sa sa pelikulang Shatter. Kahit anong generation mo yan ipapanood, kahit sabihin mong sa oldies tapos millennial or new gen mo ipapanood yan, nakakatakot pa rin yan eh. Hindi ko alam kung anong meron dun sa may pelikulang Shatter na naging nakakatakot siya para sa lahat. Hindi doon applicable na Pictures eh. Fear of the yung lagi mong may isip kapag mag-isa ka. Yun eh. Di ba yun nga yung kulang ngayon, pag-uusapan na natin yung horror movies, yung kulang ngayon sa horror movies is hindi sila connect doon sa pinakakinatatakutan talaga ng tao. Pinapakomplika na kasi nila ngayon masyado yung story. Ang dami kasi, kung tutusin, dapat siguro may feasibility study, na parang saan ka ba takot? Takot ka mag-isa. Takot ka mag-isa sa bahay. O kaya takot akong maglakad sa isang daan na madilim. Takot akong mag-drive ng gabi sa parking lot. Yung mga simple na pag napanood ko to sa horror movie, mas ma-amplify yung takot ko dun. O kaya takot akong kumain ng pagkain hindi ko alam. Diba? Pwede mo siyang gawa ng horror na what if nagta-travel ka, may kinain kang isang bagay na sabi nila masarap. Pero dahil ikaw nga na ayaw mo talagang kumakain ng iba, binuyo ka ng mga friends mo, kainin mo to, try mo to. Tapos doon na nagsimula yung horror, may something pala yung food. Yung alam mo, dadalhin mo siya ng panghabang buhay. Parang mga Final Destination. Kaya gusto ko yung mga Final Destination. It's something na tatatak sa'yo. Ayun nga, yung generational trauma. Yan, generational trauma. Kaya, yan ang naging reason kung bakit pangit yung naging Final Destination Bloodlines compared dun sa mga nauna. Hindi siya masyado nang naging creative yung mga di ba? Na parang sabihin natin Final Destination Part 2. Matatakot ka talaga dun sa highway na may troso kasi hindi mangyayari talaga yun sa araw-araw. Yung Bloodlines, sino matatakot sa barya? Mo naman, bakit ka matatakot sa piso, di ba? Napaka-imposible ng mga. Sa mataas na lugar. Yung siguro yung mataas na lugar, pwede pa. Marami tourist destination. Pwede yun. Pero kasi, dito, Yung yung Conjuring ngayon. Diba? Ay, hindi. Bago natin pag-usapan yan, isa pala munang international. Kasi kanina natapos sa local. International. International sa akin. Ano bang magandang napanood ko? Ano bang mataas? Ano na akong na-rate na mataas? Ang problema sa akin, hindi ako naglalag eh. International. Naglag ka kanina Siguro first siguro ngayon na lang ito kinabahan. First half lang ng movie First half ng movie kasi supernatural. Hinawin ko lang First half ng movie, gustong gusto ko siya, yung Noise. Yung Korean. Noise. First half, yung purong supernatural pa lang lahat. Kasi mix. Hindi ko pa napapanood yan. Napanood mo na? Ako hindi pa kasi sinuggest niya pero na-download ko na. Na may pagka-psychological. So nung nawala na yung medyo nawala na yung supernatural something na vibe niya. Medyo naging normal na thriller na lang siya for me. Pero nung supernatural pa siya, may mga pinapakita yung multo. Alam niyo yung may sabi ko nga kay James ba yun? May vibe siya ng The Grudge. Sa akin mo sinabi. Kasi May tinatanong ko vibe sa'yo siya ng The Grudge. Kasi yung tunog ni Kaya ko yung
Kaya ko yun, di ba? Throttle. Oo. May Kaya mo. rattle sound. Kaya mo, sige nga, isa pa. Ulitin mo nga, kaya mo eh. Gagi. Yun yung No. yun yung bentahe ng noise for me, yung sound. Kapag Pero as a whole, para sa'yo, okay naman. okay Hindi naman for siya me. disappointing after nung second half. Lumaylay siya talaga ng sobra. No. Lumaylay siya tas hanggang sa mararamdaman mo na pag lumaylay pag may ginawa kang ibang bagay. Oo. Kung Nung nagandahan ka ba, sabi mo, noise one? Gumanon ka? Doon sa Hindi ano? O naman. hindi naman. Akala ko sabi mo, noise one? Tapos nung second half, no! No! Pag na second half, okay naman. Na-build niya ulit yung momentum kasi may supernatural ulit. Pero nahaluan na nga ng thriller na magka-psychological na nagkabaliwan na sila sa dulo. Yun lang. Tapos yung ending niya, yung typical na, yun nga, Japanese horror vibe, something na Asian horror. Ganun yung ending niya. Multo pa rin naman. So, yun na, siguro kaya ako siya nagustuhan or ma-recommend ko ngayon kasi nga, ngayon na lang ulit ako nakanood ng horror na may multo na hindi siya parang wala na ganong nagre-release ng mga multo, no? Oo, kasi yung meta nga ngayon, psychological horror. Kasi, Wala na ganong multo. Yun yung nakakamiss na ang daming icon, na yun talaga yung in everyday lives, kahit sabihin mong maraming di naniniwala sa multo. Something na yun pa rin yung may isip mo. Bakit ka takot kasi may multo? Bakit ka takot kasi may multo? Ganun siya, parang sayang lang. Sayang na. Ay, sorry. Oh. Paranormal, yung kaya gusto ko rin yung mga paranormal activity, yung mga ganyan, yung mga multo. Nakakatakot yan kasi nakakatakot yan kasi before nung wala pang internet. Pero ngayon kasi na nagkaroon na ng internet tapos samot-saring sakit na sa isip ang naglalabasan sa mga tao, mas ideal na talaga na psychological horror na ang gagawin. Kasi marami na ngayong depressed, marami nang may mental issues, di ba? Kaya Tapos ganyan. nila, parang di kasi yung iba na masyado ng fictional. Yung Actually. ipasok na ba natin yung Conjuring? Sige. Sige. Masyado ng fictional yung take ng Conjuring sa akin. Oo. Alam mo, napag-usapan namin yan nila Tortang Hotdog kagabi. Tapos, meron kaming tanong kung nangyari ba lahat yun. Lalo na yung, yung helicopter na Yung salamin na nag-helicopter, hindi hindi nangyari yan. Ito na nga yun. Ayan. Hindi. Siyempre lumabas yung trailer niyan. So, inaral mo yun. Ano yung Smurf family, blah, blah. Napadpad sa akin kagabi, yung TikTok nung apo ni Ed and Lorraine Warren. Okay. Yung apo nila, anak ni Judy and Tony. So, si Judy and Tony talaga nagkatuluyan. So, sila yung nagmana talaga ng museum. Matanda na sila ngayon? Siguro, matanda na yung anak nila, nakita ko eh. Yun din ang nagbenta eh. Yan din ang nagbenta, di ba? Oo. Kaya, eto wala tong theory lang naman to, wala tayong proof dito. Haka-haka lang. Sabi nga nila, baka yung kay Tony, yung participation niya rito sa Last Rites. Di ba, nandito siya? Tapos parang somehow medyo big yung niya eh. Tutok sa kanya yung camera, babad. Role niya eh. Di ba yung role niya rito parang, siyempre party siya ni Judy. Alam mo ba, ni-reveal nung parang apo na hindi naman talaga siya kasama dun sa Last Rites na kaso na yun. Teka lang, yung sa kaso na yun? Oo, as in, sabi nung apo, meaning anak niya siguro yun? Anak niya siguro? Anak ni Tony, Anak niya siguro yun. So, strange nilang anak yun eh. So, meaning parang naglayas, ganun ba tawag doon? Yun parang nangyari, sabi niya, wala naman daw kahit isang kaso hinawakan si Tony sa buong buhay niya. Tapos si Tony, ang habol lang daw talaga pera. Yung parang pinagkakitaan niya yung mga works ni Ed and Lorraine. Tapos, ginamit niya yung takot ni Judy sa paranormal. Si Judy kasi talaga, in real life, meron siyang same with Lorraine. So, somehow namana niya. Pero itong si Judy, in real life, takot, ayaw niyang mag-go into that path. Kahit
Sino ba namang di matatakot nakakita ka ng helicopter na salamin? Di ba? Kahit sino talaga dun eh. Ang bilis Parang pa lang after nung ikot case yun, titigil ka na, no? Kaya nyo Tapos na yan, nanay. Kaya nyo na Tapos yan, mom. ano lang no? Okay, tara na, power of love, tinginan. Di ba? Tapos, basta ang pinaka nun, sobrang fictional talaga. Well, fiction naman na rin halos. Hindi siya based ba matatawag or inspired? Based on true Based story. lang. Pero hindi Yung- siya nag-represent ng true events. Hindi pala, based on true story, not on true events. Ganyan. Yung danan So, yun ang nga rin, nangyari. di ba? Yung danan, yung kay Balak, hindi naman talaga yun eh. Tapos Kasi- ito pa, nyo ba, si Annabelle, kinuwento rin ng apo. Siya pala kinilinaw niya na wala naman daw demonic entity kay Annabelle. Dun sa Ragidian na manika. Sabi niya mismo walang demonic entity doon sa manikang yun. It's just that yung dalawang nurse daw na may-ari nun, finid nila yung doll na yon ng energy, ng negative energy na parang pinagmukha nilang tao, nakikipaglaro sila. So somehow, na-manifest yun dun sa doll. Pumasok yun dun sa doll. Tapos, tunay na nangyari yung may pare na muntik nang mamatay in real life. Tunay siyang nangyari daw na may nagpunta kina Ed and Lorraine, binisita sila. Nung paring yun, parang sasabihin niya na may bago siyang kotse, something like that. Tapos, gusto niyang makita yung mga koleksyon. Tapos sabi ni Ed, andun sa baba sa museum. Tapos, totoo talaga na si Annabelle hindi pa nakalagay sa enclosure, sa cage nun. Nakaupo lang siya ron sa rocking chair. Doon lang talaga siya nilalagay. Ang ginawa daw ng pare ata, binuhat siya, no? Binuhat si Annabelle tapos binato na parang walang kahit sinong binato. Binato niya talaga si Annabelle tapos sabi niya walang demonyo na makakatalo sa God. Something like that. So mayabang si Father. Tapos sabi sa kanya ni Ed, parang yes, totoo. Wala talagang demonyo makakatalo sa God. Pero sa tao meron. Tao lang siya eh. Oo. Parang gano'n yun, not in verbatim. So, nung pag-alis ng father na yun, na-aksidente. Kasi alam mo yung reason ng aksidente niya. Meron siyang lighting na nakita. Tapos sa gitna alam mo yung nangyari sa Conjuring Last Rites? Shucks! Yun! Baka yun. Yung ano? Nilagay nila Pero sa doon- Last Rites. Yung kwento. Pero doon, na ano siya, di ba? Nadali ba siya talaga doon? Sa last rites? Doon nilagay. Oo. Doon nilagay, Kuryente pero yun, hindi di ba? si Annabelle yung pinakay. Ganun yung nangyari. Merong lighting daw, ball of light or something na light sa gitna ng road. Tapos may nag-appear yung apparition ni Annabelle na doll sa gitna ng daan. So nag-swerving yung kotse nung pare. Tapos aksidente siya. Pero hindi naman siya namatay. So after daw nun, ng incident na yun, ayaw nang pag-usapan ng pare si Annabelle. Kaya naibigay niya pa yung statement to. So, based dyan sa mga fraud ang Warrens o hindi? Charlatan sila o ano? Can't say. Mahirap Pero din naniniwala eh. ako sa Pero Naniniwala ako sa paranormal. Pero maniniwala ka kasi kapag ikaw yung naka-experience, ganun. actually. Pero hanggat pinapanood mo pa lang, binabasa mo pa lang, nandun yung open ka for the possibility na nangyari talaga. Pero ang layo, ang mahal lang ticket papunta doon. Para i-make sure. Na na kung meron something dun sa sa museum. Oo. Pero ito, to be honest na lang, medyo scammy talaga tingnan or medyo fraud talaga tingnan yung the way na ginagawa nila. Pero kasi naka-record eh. Nasa mga talaan ng mga even Vatican kilala sila eh. Ed and Lorraine Warren. At ito pa, Knowing na knowing na Vatican na yung mga yan. Di ba? hindi, Vatican. Oo nga, yun nga. Mga Vatican na nga yung mga yan. Mga Vatican na yun, mga level 99 na yung mga nandyan eh. Ito ba, sa tingin nyo ba totoong na-solve nila yung Smurl family?
Hindi, actually, may ano dyan, may investigation din dyan, ano naman, sa science naman na side. Yung Smurl? Oo. Na ano, na hindi rin. Walang paranormal, walang ano, hindi related sa paranormal yung nangyayari Yung sa nangyari Smurl. sa kanila. Baka sa coal? Yung coal mining? Ha? Apektado sila ng pollution. Di ba sa movie, nasa coal mining sila? Ganun ba? Hindi ko nakita yung detail. Oo, yung sa likod nila parang may something na building. Ay, oo, kaya nung tinignan sa malayo, may mga usok-usok. Oo, naalala ko. Hindi, ano daw, yung sa Smurl family, documented siya na pinuntahan talaga ng Ed and Lorraine. Pinuntahan talaga ng Warrens yun. Yung Smurl. Kaso, sila yung nag-identify, di ba, na may demon na kumukontrol dun sa spirit. Lahat yun. Tulat yun talaga. Meaning, yun yung pinasa nila sa Vatican. Kaso, palpak sila. Hindi nila napaalis. So, hindi Tapos, nangyari sa movie na na-cast away nila yung demons or what. Wala silang nagawa. As in, hindi nila napaalis yun. Ang gumawa, ang tunrabaho pa rin, simbahan. Vatican pa rin. syempre, mga Vatican. Di ba yung sinabi nga namin, mga Vatican na nga kasi yung mga yan. Oh. So, ibig sabihin, fraud. Hindi ko alam. Hindi, nakita nila eh. Nag-agree yung Vatican, inaksyonan. So, sama, baka totoo. Hindi, I mean, fraud sila as ano ba tawag sa kanila? Ghostmaster. Oo, parang paranormal investigator. Investigator siguro hindi. O baka Feeling masyadong ko- masyado lang malakas yung kalaban, feeling ko. Masyado lang malakas. Pero feeling ko legit naman yung mga findings nila. Especially with Lorraine. Mas ano ako kay Lorraine, yung babae. Naniniwala kasi ako sa mga psychic, yung mga psychic powers nila, mga ganyan. O sige. Naniniwala ka ba gano'n? Mga taong medyo bukas ang ano, Hindi. Mga magician kami, hindi kami naniniwala sa ganun. yung mga spiritual awakening. Depende. Ako open ako, Hindi kayo pero naniniwala. Never pa ba kayo nakakita ng multo? Ako hindi pa. Sinong hindi? multo ng nakaraan. Ako hindi pa. Hindi, naniniwala ako. Kasi ayoko makakita eh. Kaya sinasabi ko naniniwala ako. Naniniwala ako. Pero sa tao na merong psychic abilities, hindi ako naniniwala. Actually, madaming ganyan yung parang sinasabi na napapag-usapan nga namin to ni James lagi yung parang pag may nakikita kami na for example, yung alam mo yung mga nagpo-post ng picture ng lugar tapos meron po ba kayong nakikita dito? Nakakatawa yung mga yan. Tapos sasabihin nila na hindi nyo napansin, may isa pang bata sa likod na Parang ako, ano na ngayon ang third eye? Ano na? Pwede nang through internet? Digital na? Nakikita mo lang yung picture, nararamdaman mo na yung presence. Okay naman. Tsaka yung mga magsasabi na na yung mga nagbabalaan, yung mga nag-aaway sa Facebook, nagko-comment, nagbabalaan. Gusto mo ipabarang kita? Ipapabarang mo Facebook account na digital? Nakikita mo lang yung pangalan, tsaka yung Sino ba poster nagkwento? account, troll account pa. Kulang-kulang na ganyan? Na hindi Na kayo ano? hindi ako naniniwala sa kulam. Kasi kung may kulam or barang, dapat nakulam na yung mga corrupt. Pero may sinabi daw yan, may sinabi silang explanation dyan, na meron din daw mga yan. Meron din daw parang, hindi naman sabihin natin na anting-anting. May Yung kontra parang, sila. may kontra yan sila. Kasi alam nila na masama yung ginagawa nila. Alam nila na anytime pwedeng may magpakulam sa kanila. Meron din Yung silang... mga alagang sigbin. Oo, parang ganyan. Kumbaga parang may hacker, may white hacker, di ba? Yung pangontra din sa mga hacker. Mas naniniwala ka sa aswang kaysa sa multo. Hindi, lalong hindi. Hindi ako naniniwala sa aswang. Walang Parang aswang. sabi ko aswang ako. Ha? Diyan maniniwala ko. Pagdating mo, Gusto bite mo ako here. Bite mo ako here. Bite mo ako here. Pero pero alam mo minsan nakakatakot isipin yung mga kulam-kulam. Kasi ang dami kong nababalitaan na parang dinala daw sa ospital, tas walang nagawa, tapos nung dinala sa sa Albularyo. tawas, mga sa albularyo ganun. Gumagaling, so parang ikaw mapapaisip ka, ano ba talaga? May ganun ba talaga? Kasi sobrang minsan exaggerated pa eh. Yung mga kwento, sumusuka daw ng mga kung ano-ano. May lumalabas sa sugat na kung ano-ano. Hindi, pwede naman talaga na meron. Ang hindi lang ako naniniwala, yung online.
Oo. Yung online kulam na parang, pwede ka nang kumulam online. Halata Tinanong ko nga yan ano eh. yun, no? May Money tinanong Pero making. feel ko energy. Siguro Hindi, mas malakas ang ano ko, mas malakas ang paniniwala ko rin ngayon sa energy. may Yung, tinanong ako niyan. Sige, kwento mo muna yan, Jess. kasi paano mo i-explain yung poltergeist? Yun yung Poltergeist? yun yung pinaka ang daming proof eh. Yung mga gumagalaw na bagay. Okay. Wala eh. Sayang kasi ano eh. Wala na kasi. Kukwento ko na naman. Lagi ko tong kinakwento kasi parang sobrang bidang-bida talaga ako dito. Sa lahat kasi ng paranormal expert, si Adam Reyes lang talaga ang pinapaniwalaan ko. Kasi sobra talaga yun. Dati nagkakausap-usap pa kami sa Facebook, nagkaka-chat. Pag may mga tanong ako sa kanya, kaya niyang sagutin. Pero ang sagot niya, hindi lagi into paranormal side. Laging may science behind it muna. Yan, yung poltergeist na yan, kaya niyang i-explain yan through science. Kahit yung ano eh, ma-share ko lang, nung one time kasi, may naalala kong isang episode ng Misteryo na ang nangyayari, dun sa may kalsada, sa may madilim na kalsada sa isang probinsya, lagi nakikitang may mag-ina na tumatawid. Tapos tinanong ko siya, Sir Adam, parang ganyan. Naalala ko po yung yung episode ng Misteryo na laging may mag-ina na tumatawid. Pwede may inexplain po kayo doon about memories. Pwede po bang i-explain nyo? Ang haba ng explanation niya sa akin sa Facebook na parang nung nabasa ko, parang gustong sumabog ng utak ko doon sa may explanation niya. Kasi ang galing talaga na parang may science behind kung ano yung nangyayari. Hindi lang siya laging, multo yun eh, hindi matahimik na kaluluwa kaya lagi sila doon nagpapakita. May inexplain siya na something na parang isang traumatic na pangyayari na yun yung nag-result para mag-imprint ng isang memory sa isang place. Basta parang ganun yung explanation. Ang galing sobra. Tapos para sa kanya, hindi lahat ng nakikita natin multo. May dalawang klase pa yan. Yung nagsasalita at saka yung hindi. Yung nakakausap at saka yung hindi. Meron din siya explanation. Anyways, pag nahanap ko yung convo namin na yun, share ko sa inyo. Ganda yun ah. Oo, Active ganda. pa ba siya? Hindi, ano yan eh, on-off yan eh. Parang parang warrants yan dito sa Pinas eh. Na parang okay Yung yung magandang makausap natin. Oo, okay yung FB niya, makikita mo siya, tapos biglang mawawala na naman siya. Adam Reyes. Adam Reyes. Magiging active na naman yung Facebook niya. May tsura Mawawala na lang. Long hair. Long hair na kapag nakita mo mukha talaga siyang spirit questor. May mga silver na cross, jacket na itim. So yun, naniniwala siya sa paranormal. So bakit hindi ka pa naniniwala? Naniniwala siya sa paranormal pero hindi lahat ng pangyayari na pinupuntahan niya hindi paranormal yung explanation niya. May science. Yung isang Sabagay. episode nga ng Misteryo eh. Parang isang episode ng Misteryo, may isang parang bahay doon na na sinasabi daw nagbubukas sara yung pinto. Pagpunta niya agad, alam niya na agad eh. In-explain niya, nakikita niya yung structure nito. Tapos in-explain niya paps yung nava-vacuum yung hangin. Na yung tipong kapag may sinarado ka doon, may mangyayari sa airflow na magre-result para bumukas to. Dinemo niya, ang galing. Nagawa niya nga, na-replicate niya yung pangyayari na parang nagbubukas sarado nga yung pinto kahit hindi naman ginagalaw. Magaling, mahusay. Sari-sari. Ha? Sari-sari lahat yung bahay na yun, yung kulay pula or pink. Ay, napanood mo rin yan? Yung ba yun, yung pula na bahay? Or pink? Hindi ko matandaan eh. Kung bahay na pula, sa yan eh, sa Bulacan yan eh. Bahay na pula? Walang kusina? Bahay ng yun, ng panahon ng hapon. Diba yan? Anyways, hindi yan. Pag nakausap ko ulit. Oo. Mga maganda nga maging yun, no? Kung pwede nga mag-guest sa podcast, no? Tapos, lahat ng tanong, no? So pwede lang. Pag-guess kaya hanap tayo, baka meron sa kayong mga listeners na talagang nakakakita, di ba? Magiging tayo. Sino nga ba yun yung nag-expose? Ay, si James Randi. Hindi, tanungin nyo ng mga Kaya natatawa ako dyan. Ayan ang reason kung bakit hindi nag-guest si Adam Reyes sa KMJS. Bakit? Kasi lagi siyang into science nung pangyayari. Hindi niya sinasakyan yung tipong
may ano rito, like kung sino man na nag-guest doon. Lalo na Parang may narinig nga ako na sinasabihan sila na gawin mong mas nakakatakot or parang explain mo in paranormal kahit na hindi. Parang ganun. hindi Yung umiiyak na babae. O yung mga ganyan na parang, hindi, kasi may namatay dito, eh, nararamdaman ko nandyan siya, Sabi ko nga, isang lugar na may something na paranormal, papuntahin mo dalawang paranormal expert magkahiwalay. Magkaiba sasabihin yan. For example, papuntahin mo una, kunan mo ng statement kung ano yung nakikita niya. Papuntahin mo pangalawa, kunan mo ng statement. Magkaiba yung sasabihin nila. Ibig sabihin, Pareha. Ito, may tanong ako. Oo. Paano kung merong isang paranormal expert na let's say na nag-release ka ng statement na kung sino man yung makakapagpatunay sa akin na meron talagang mga ganyan, lumapit. Tapos paano kung merong lumapit, tapos sabi niya, sige, gusto kong maniwala ka, papa-experience ko sa'yo. Tapos, papa-experience ko sa'yo. Ready ka ba na tanggapin yung gano'n na parang, sige, may experience mo siya sa sarili mo. Para lang ma-prove na na Hindi. gano'n. Naniniwala naman ako eh. Sige, sinasabihan. Naniniwala naman ako eh. Sa aswang lang hindi. Wala, si Jess, nasira na naman, Jess. Ay, ito sinabihan. Iniisip ko kasi, parang may ganyan eh. Anong movie yun yung hinawakan niya tapos nakita rin ng isa? Ano ko Ay, hindi. Kwento-kwento siya. May mga ganun kasing kwento before na merong ibang nakakakita na pagsabi lang, pag hinawakan kita, makikita mo rin ito nakikita ko. Yung mga ganun eh. May ganun. May mga ganung kwento-kwento. Saan nahawakan? Sa betlog. Hindi siya. Ayun. Grabe, 1 hour and 20 minutes na tayo. Masyadong mahaba na tong episode na to. Kung gusto nyo pa ng isa pang episode with Jez, comment kayo. Tapos, ayun, follow nyo si Jez sa mga social media accounts. Oh. Hindi, Dami ko pang di nakwento ng mga hardcore shit na Masarap. story. napahaba yung kwentuhan kasi masarap ka kwentuhan si Jess ng mga ganyan mga Oo. bagay. Marami mga horror. Maganda nga, ghost hunting tayo. October na oh. Actually, pwede. Tara, Ano tayo naman tayo, corridor. Gusto yung corridor, day trip. Ba't day Pwede trip? Ay, corridor overnight. Tama Corridor. na, Alam mo yung isang doon, yung isang parang island doon, ay na parang hindi siya island eh. Yung parang may Oo, maganda yan. para siyang tower pero nasa gitna ng ng parang tubig, nasa dagat siya. Tapos Ay, oo. Yung may mga canyon, ay hindi, sorry. Alam ko na yung tinutukoy mo iyan. Oo, Caballero. parang nakalimutan ko yung pangalan eh. Kaso Corridor, parang mabaho eh. Hindi ko alam eh. Search ko ngayon. Kasi isa yan sa mga top na ni Adam Alejo na pinuntahan niya. Oo. Abandoned Battleship, ito ba? Oo, yan. Corridor. Abandoned. El Corridor Frail. ba yan? Saan ba yan? Ito yung Abandoned Battleship Efrail. Layo ata. Wait lang. El Frail. Pero, Ay, di ba sa inyo, Jess, meron, Bataan? Madami din di ba? Madami. Ang dami daw. Hindi Kasi pala. Bay- Island in Manila Bay. Oh, tama. Ito nga, Paps. Just south of Corregidor Island. Ito yun. El Frail. Abandoned Battleship. Nasa gitna. Madali lang ba pumunta sa corridor ngayon? Alam ko merong lang, parang tour. Tour? Oo. Ewan Pwedeng ko meron gabi pa sa dun, Manila. Pwedeng gabi doon? Pwede. Yun yung Malinta Tunnel na experience. Katakot. We? Nakapunta ka na? Hindi pa, pero nakakatakot, di ba? Imagine, papasok ka rin kung saan ang daming pinatay na tao. Tara. Ginawang kulungan. Yung sa Fort Bonifacio, tatakot na ako eh. Yung sa Fort Intramuros, Bonifacio ba itong nasa Intramuros? Yung sa baba din? oo, yung parang dungeon. Oo, nakapunta din ako doon. Medyo creepy nga din talaga.
Punta tayo. Gusto ko nga mag-Intramuros ulit eh. Pwede, Pero oo. Pero Sige, di nyo ba tignan. naiisip na na baka nagiging lang, baka napaplasibo lang? Dahil nga sa history Oo, sa ng alam. lugar. Mm. Like parang kunwari pumunta ka sa isang lugar na haunted daw pero hindi sa'yo sinabi. Ano Hindi, kaya dun magiging kasi, pakiramdam? pag pumunta ka sa Don Pops, may mga pictures eh. Ng kung ano talaga yung itsura ng lugar na yun dati. I mean, yung lugar na yun, may picture, tapos kung ano yung nandun. Mm. Pero So, kasi parang alam mo na yung story. ma-compare mo. Alam mo na kasi yung Pero backstory. maganda madala natin si James sa yung talagang may experience kayong dalawa. Saan nga? Maganda Baka yun. iba yan Baka Baka iba Talaga. yan, ha? May experience kayo, may kumakagat na lang ng mga itlog. Yun yung may experience nyo, no? Ano to? Ba't malagkit? Yung mga ganun, para naman tignan natin, maganda ngayon, ma-caught on cam, no? Okay na ngayon, si James na sinasapian na. Pero ibang sapi pala. Nandun na sa Oo. Sa Andun PB. na sa peak. Andun na sa peak. O, ba't namumutay yung mata? Ano na? Napasukan na ng ng entity. Napasukan ng entity. Masyadong malakas yung entity. Ano yung itsura ng entity? Balbon. Mataba. Ay, nako, tama na to. Ayan, guys. Invite. Bago pa mapunta kung saan yung usapan dito. Ayun. Huwag pa tayo mapunta sa The Further. Saan ka ba pwede nilang i-follow aside from TikTok, Facebook, and Instagram? May YouTube ka rin ba? Meron din naman, same name. Follow nyo Same ako name. sa Followin nyo ako sa Baby Daddy. Then yun lang naman mga socials ko. TikTok, Facebook, Instagram. Lahat Jezreel Ellie. Jezebel. Ayan, Jez- kung gusto nyo. Medyo nag-horror content na rin yan si Jez ngayon. So, kung Hindi, mahilig kayo yung din siya. sa horror. Niisip ko ako kung may manonood, kung magkwento ako ng mga horror experience ko. Pwede. Maganda. Meron yan. Ang pangit ko Kinilabot- ito eh. Kinilabutan ako dun sa may kwento mo sa yung Polygon na jigsaw moment ako. Madami. So, Paul. May mga ko, yung mga yung mga mangyayari. Alam mo ba yung hostage crisis sa panahon ni Ninoy? Yung nasa bus ba yan? Oo, Na ano- nasa bus. Out of nowhere. Before Na- pa mangyayari, sinat ko na yung nanay ko. We, na-foresee mo? May Anong- mga ganun na parang, may mga time na yun ko ano nangyari. Baka na-shutdown siya. Baka sabi niya, magiging content creator ata ito. Huwag natin bigyan ng, huwag natin baliwin. Charing. Pero anong nakita mong vision nun? Ganon, bus. Sabi ko, nagkakagulo. Wala. Grabe. Tapos Luneta talaga. Luneta yung bandang Luneta yun, di ba? Sa Rojas Boulevard yan. Mga ganun lang before. Sa Intramuros, feeling ko kasi sa ano yun eh. Kaya nainiwala ko sa vibration talaga eh. Yung pag may nagbabaybay. Hindi yung vibration ng lugar. Naniniwala ko doon. Depende, na-amplify niya yung senses mo. Di ba yung nakakapaganon ka? Pag nagbabibrate talaga, ba, ewan ko alam ng mga viewers niyo yan, yung mga vibration ng importante. Para siyang frequency ng tao. Energy din kasi Scientific yan. nga talaga ang paranormal. Para Oo. ano siya, meron siyang mga wavelength, di ba? Wavelength, mga Oo. something na, yun nga. Kasi nakikita ng aso, hindi natin nakikita. Inaamoy ng aso, hindi natin naamoy. Relate. Kaya nga, somehow, marirelate pa rin siya sa science. May Sa science science. behind it. Oh. Di ba? Kaya minsan yung mga pusa, may nakikita tayo, wala. What if yun yung kaya ng senses nila? Di ba? Tama. May gwapong maligno na pala, hindi ko pa nakikita. Saring lang guys, ano lang to Ano ako, straight tayo dito pare. Straight tayo dito pare. Slide lang kayo sa DM ko, available ako for you. Joke lang! Ang kulit. Magkaka-part 2 for sure. Promise. Kaka-part ito for sure. Oo. Kaya kung nanonood ka ngayon, kung nagustuhan nyo or na-enjoy nyo itong episode na to, comment kayo for part 2. Kung gusto nyo pa ng episode kasama si Jezreel
Ellie. Ang, So yun. ang ating kamag-anak na si Jez. Oo. Grabe, ito na yung pinakamahabang episode natin. Magwa 1 hour 30 minutes na tayo. Ayun. So yun, putulin na natin to. Tama na. Dahil baka kung ano pa ang mapag-usapan natin at masabi natin sa kanilang lahat. So yun. Before time again, ako nga pala si Tito Ian Lee. Follow nyo rin ako sa mga social media ko. And ako naman si Tito Jamesu. Tito Jamesu sa lahat. Kasama namin si Jezreel Ellie, ang ating kamag-anak. At ito ang The Red Door, Red Door Podcast PH. Bye! Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.